Hello guys! Ayan, it's bar season of the year na naman. It's this time of the year na busy ang lahat ng dahil sa bar examination. Um, well, kaya ako nakagawa ng vlog ngayon kasi meron akong sinuportahan na friend na magte-take ngayon ng bar examination. Pero hindi ko nababanggitin kung sino siya kasi ayaw niyang ipaalam. Actually, ayaw niyang i-announce na siya ay magte-take ng bar examination kasi nahihiya siya. Ayan. Well, kung ako man din yun, during the time na nag-take ako ng bar exam, hindi ko rin pinaalam. So, yung talagang mga close lang sa akin, yung nakakaalam na magte-take ako ng bar exam. Ayun. So, going back, dahil alam ko nga na magte-take siya ng bar exam, itong friend ko na to, nag-volunteer ako sa kanya na ihahatid ko siya, iba-bar ops ko siya, susunduin ko siya dun sa pinag-i-stayin niya, tapos ihahatid ko siya dun sa testing center niya. Well, nahihiya siya nung una kasi nakakahiya daw, baka daw hindi naman daw siya pumasa, ganyan. Or, basta nahihiya siya na tumanggap ng tulong mula sa akin. Although, nag-volunteer ako kasi I know mahirap yung sitwasyon niya, tsaka kailangan talaga ng support system kung ikaw ay magte-take ng exam, ng bar exam, or ng kahit anong examination. So, sabi niya, nahihiya siya kasi hindi kasi siya confident kung makakapasa siya dahil tingin niya ay kulang yung aral niya. Dahil working student siya. Sabi ko naman sa kanya, basta tutulungan kita. Basta susunduin kita, tapos dadalhin kita doon sa testing center. Kasi, maaga kasi yung, kailangan maaga siya na makarating doon sa testing center niya. Medyo malayo, mga 15 to 20 minutes car ride din yung place niya papunta doon sa testing center. So, nagpresenta ako, sabi ko, ihahatid kita. Kasi alam ko na mahihirapan siyang mag-book ng Grab or kumuha ng taxi dahil madaling araw noon. Although, hindi ko pa na-try kasi hindi naman ako madala sa Metro Manila. Sa Metro Manila siya magte-take ng bar exam ngayon. Well, sabi nga niya, nahihiya siya. Sabi ko naman sa kanya, alam mo friend, sa panahon ngayon na kailangan mo talaga ng tulong, just let someone help you. Just accept all the help that someone would give you. And then by the time na maging successful ka na, maging lawyer ka na, ikaw naman yung tutulong. Give and take, 'di ba? So kung naiisip nyo sa mga nagte-take ng magte-take ng bar examination, sa mga mahihiyain, sa mga nahihiya na humingi ng tulong, huwag kayong mahiya. Isipin nyo para sa pangarap nyo yan. Well, hindi ko naman sinasabi na mawalan kayo ng kahiyan. Pero ako, kasi, nung time na nag-take ako ng bar examination, alam nyo, guys, alam nyo naman siguro yung feeling sa mga nakatry na mangutang. Alam nyo yung pakiramdam na ang hirap sa loob, ang hirap lumapit sa tao para mangutang, di ba? Ako, nung nag-take ako ng bar examination, talagang sobrang kapos talaga ako sa pera noon. Kasi ako ay working student din. Kaso, nung nag-review ako for the bar examination, nag-decide ako na, sige, magpo-focus na lang muna ako sa pagre-review. Hindi muna ako magtuturo. Nagtuturo po kasi ako before. Tuturo ako sa mga college students, sa ACLC College of Baliwag. Ayan. Yun, so hindi nga ako nagturo, hindi ako nagtrabaho. Kaso, gipit na gipit naman ako sa pera noon. Gipit na gipit ako. Kasi, gipit talaga ako. Kailangan mo kasi din ng medyo malaking pondo financially para maitawid mo yung review for the bar examination and the actual bar exam. Ngayon, kapos nga ako sa pera. Wala akong ibang maisip kundi I have no other choice kundi mangutang sa mga kaibigan. So, tinry kong lumapit sa mga kaibigan ko. Actually, yung dalawang kaibigan ko na talagang very close ko naman,
Alam ko na may pera sila lagi eh. Tinry kong lapitan. Yung unang dalawa. Kaso sabi nila, medyo wala sila during that time. So, gipit sila. So, na-down ako kasi hindi ako pinahiram. Pero okay lang, naiintindihan ko sila. Baka talaga namang gipit. Alam nila kung sino yun. Mga friends, ayan. Hindi, no hard feelings for you na hindi nyo ako napautang. Okay lang. Kasi, nung lumapit naman ako kay Danica, sinabi ko yung pangalan na, Danica, thank you so much sa nagpautang sa akin. Lumapit ako kay Danica, sabi ko kay Danica, Danica, pwede ba akong makahiram sa'yo? Isasanla ko na lang sa'yo itong ko. Meron kasi akong dalo noon na Michael Kors, tsaka meron akong white gold na kwintas na regalo sa akin nung lola ko nung gumraduate ako nung high school. Sa'yo muna. Para isasanla ko siya sa'yo para collateral doon sa uutangin ko sa'yo. Sabi nung friend ko, ano ka ba? Hindi ko kailangan yan. So pinautang niya ako, tinanong niya ako, kailan mo ba kailangan? Sabi ko, parang mga August ko ata siya hiniraman noon. Sabi ko, mga September pa naman. O sige, pero pwede ko nang i-send sa'yo yung pera. So, sobrang na-touch ako, Danica. Super. As in, hindi ko akalain. Thank you so much, friend. Pautang ulit. Ayun. Ayun lang. Ayun. Tapos, yun nga, hindi nga tinanggap ni Danica yung, yung delo ko, tsaka yung white gold ko. So, meron pa akong bala. Kaya, naisip ko, makautang pa ulit sa iba ko pang mga friends. So, nangutang ako dun sa, hindi ko siya ganun ka-close na friend. Naging acquaintance ko siya sa work. Alam ko mapera siya. At, ayan, tinry ko siyang utangan. Nung una, ang dami niyang tanong-tanong sa akin na bakit ganyan, bakit hindi ka ganito kay ganito manghiram, ganyan. Ayun, but eventually, sabi ko sa kanya, isasanla ko sa'yo yung etong mga valuables ko, yung natatanging mga gamit ko na tingin ko ay may value, yung dalo ko nga, tsaka white gold na kwintas, na manipis lang naman yun. So yun, pinahiram niya ako. And then, nilinaw ko naman sa kanila na hindi ko kayo mababayaran agad okay lang ba? After ng bar exam, pero mga after 4 to 6 months. Kasi, syempre, papatapusin ko muna yung bar exam ng November 2019. And then, syempre, magtatrabaho ako agad after bar exam para may pambayad utang ako, 'di ba? So, ganun nga yung nangyari. Iyon. Mabuti na lang pinautang nila ako. Tapos, iyon. Yung pinautang ata sa akin ni Danica, I think pinambili ko ng review materials. Tapos, yung isa namang inutang ko, pinang-down ko sa dorm. Sa dorm na nirentahan ko during bar month, November, para hindi na ako mag-uwian ng Manila to Bulacan. Kasi nung nagre-review ako for the bar examination, yung 6 months period ng review, uwian po ako from Bulacan to New Manila. Ang review center ko ay sa Jurist. At ayun, nag-uwian ako. Ano pa ba? Well, ayun, iniisip ng friend ko na baka bumagsak siya. Sabi ko naman sa kanya, friend, wag mo isipin na babagsak ka agad. Mag-law of attraction ka. Ako, for myself, I practice law of attraction. Because you get what you attract. In law of attraction, you get what you attract. Kung iisipin mo na babagsak ka, baka nga more likely bumagsak ka kasi that's what you're thinking. Pero kung iisipin mo na papasa ka, papasa ka. Papasa ka. Yun ang maa-attract mo. Attract positive vibes. Diba? So, kaya ka nga, sabi ko nga, kaya ka nga mag-e-exam. Kasi I have a friend din noon na kasabay ko na magte-take ng 2019 bar examination. Nung naglalakad kami nun sa UST yung testing center namin Centralized pa noon. Centralized, ibig sabihin, sa isang venue lang lahat nagte-take ng bar examination. Yung mga barristers, yung magte-take ng bar exam. So, sa UST lang kami lahat noon. So, yung mga from Mindanao, from
Visayas, sa Northern Luzon, lahat sila bumababa, pumupunta ng Metro Manila para mag-exam sa UST. So yun, habang naglalakad kami nung friend ko noon na kasabay ko na mag-take ng bar examination, sabi niya, Ate Yu, ang tawagan kasi namin na ate kuya, Ate Yu, pasa kaya tayo? Baka bumagsak lang tayo. Sabi ko naman sa kanya, friend, huwag mong isipin na babagsak ka, kaya nga tayo magte-take ng bar examination kasi gusto natin pumasa, di ba? Pa tayo magte-take ng exam kung gusto natin bumagsak, di ba? So kung iisipin mo na ikaw ay babagsak, ma-attract mo yun na baka nga babagsak ka, di ba? Pero kung iisipin mo na papasa ka, more likely, papasa ka. Tsaka, be confident, kaya ka nga nag-review, di ba? Kaya ka nag-aral ng mabuti para pumasa sa bar examination, tapos iisipin mo, babagsak ka lang. Hindi ko naman sinasabi na maging overconfident ka. Pero, just believe in yourself, trust yourself na sapat yung kaalaman mo, sapat yung inaral mo, at ready ka for the bar examination. And you are ready to conquer any exam. Kasi, you prepared yourself for that. So, ayun. Ano pa ba? Well, study routine. Ako kasi, hindi naman sa pagmamayabang. Every time na tatanungin ako guys kung for me ano yung pinakamahirap na subject during the bar examination or ano yung pinakamahirap na pinagdaanan ko during my bar exam review journey and during my bar exam journey. Lagi ko sinasabi, yung pinaka-bar exam, hindi ako masyadong, well, mahirap siya guys mahirap siya. Pero kinaya kong sagutin lahat ng tanong. Kasi for me, mas nahirapan ako dun sa review process ko. Dun sa review process, kasi yun talaga yung mahirap Pagka nahirapan ka sa review, guys, pagka hinarap sa'yo ang question sa bar examination, lahat yun kaya mong sagutin. Kasi nag-review kang mabuti. Ako po kasi, masasabi ko, nag-review po akong mabuti. Sineryoso ko yung review proper ng bar examination. At lahat ng mock bar ng juries ay inattendan ko. Kahit na yung masama pakiramdam ko, wala ako sa kondisyon, inattendan ko lahat yan. Kahit na sinabi sa akin nung review coach ko na kulang pa ako sa aral, hindi pa ako papasa daw. Meron ako kasing coach sa review center na nagsabi sa akin, hindi pa daw ako papasa sa bar examination Although tinanong ko kasi siya, papasa na po ba ako sa bar exam? Hindi ka pa papasa sa bar exam! Ano ba? Kulang pa sa aral! Sabi niya sa akin, kulang pa sa aral! Aralin mo pa yan! Yung mock bar nun, yung Waterloo ko na taxation. Talagang hirap na hirap ako sa taxation. Siguro hirap na hirap ako. Pero I think, nung kasi nag-exam na ako, overflowing yung thoughts, overflowing yung knowledge. Kasi, nag-review talaga ako mabuti. 8 to 14 hours a day po ako nagre-review. Ewan ko, mahirap siguro paniwalaan, pero nung talagang kasagsagan na ng bar exam, nung mga 2 months, 1 month, and 1 month before the bar exam, and then the actual bar month nung November, talagang sagad 14 hours a day ako nag-aaral. Nag-upisa ako 8 hours a day, pakahirapan pa yun kasi kailangan mong kondisyonin yung sarili mo na 8 hours a day ka mag-aaral. January 2019 pa lang, sinimulan ko na yung review ko. Ang bar examination ay November 2019. Nagsimula ako 8 hours a day. Talagang religiously, pinupukpok ko yung sarili ko na 8 hours a day ka mag-aaral. Hanggang sa, habang papalapit na yung bar examination, so mga May, June, 10 hours a day na ako nag-aaral niyan. Tapos, sa mga July, August, at up to 12 hours a day. Tapos, September, October, yan, sagad, 14 hours a day. Tapos, hindi na ako nagnanap niyan sa tanghali. Hindi ako coffee drinker, guys. Hindi coffee drinker si Unisolweta. Pero nagawa ko uminom ng kape. Kapeng barako pa ang iniinom ko nung ako ay nagre-review sa bar examination. Nung mga 6 months before the bar exam kasi,
gumigising ako ng maaga, 6 a.m. Kaso, pagkatanghali na, nakakatulog ako. Tapos pag nakatulog ako, 3 hours ako nakakatulog. So, kung matulog ako alas 12 or alauna, 2, 3, 4 p.m. na ako magigising. So, sayang yung 3 oras na tinulog ko, di ba? Nung papalapit na ng bar exam, sabi ko, di pwede yung ganito na matutulog ako. Napapasarap yung tulog ko eh. Ang ginagawa ko, iinom ako ng kaping barako sa umaga. Pagkagising ko, siguro mga 6 a.m. 5:30. Ganyan. 5:30 to 6 a.m. Tapos, sa tanghali, hindi ako matutulog. Iinom ako kapag inaantok na ako mga 1 p.m. or 2, inom ako ng kaping barako. Or mga alas 12 siguro yun. Inom ulit ako kaping barako para hindi ako makatulog. Yan. Grabe yung gising ko noon dahil kaping barako nga yan, 'di ba? Tapos, ang ginagawa ko, gradual. Pinractice ko na gumising ng maaga. Nagsimula ako 6 a.m. habang papalapit na yung bar exam. So, gumigising na ako ng 5 a.m. Tapos, nung mga September, October, mga 4 a.m. na ako gumigising yan para mag-aral. Tapos maliligo ako agad. Kasi guys, sinasimulate ko yung routine para sa bar examination. Kasi sa actual bar exam, gigising ka ng maaga. Kailangan mong gumising ng at least 3 a.m. Kasi magpe-prepare ka eh. Tapos mga 5 a.m., 5:30, dapat nandun ka na sa venue. Basta before 6 a.m., dapat nakapasok ka na sa gate ng UST noon, sa gate ng venue for the exam, 'di ba? So, ganun yung ginagawa ko. Gumigising ako ng maaga. Tapos hanggang sa yun yung naging routine ko. And then, mag-aaral ako noon. So, nung malapit na nga yung bar examination, 4 a.m. ako gumigising noon. Tapos, yun, mag-aaral na ako agad. No? Maliligo muna ako. May ligo ako saglit. Tapos, magkakapi ako. Tapos, mag-aaral na ako. And then, tuloy-tuloy yun. Sa isang araw, at least 2 subject ang inaaral ko. Kunyari, sa umaga, mag-aaral ako ng labor. Sa hapon naman, mag-aaral naman ako ng commercial law. At lahat ng subject, pinasadahan ko. Wala akong believe na subject na hindi ko inaral. Kahit legal ethics, inaral po natin yan. And then yon. So, di ako nag-skip ng meals. Kapag inaantok ako, magja-jumping jacks ako. Magsi-sit ups ako. Ganyan. Tapos, o kaya maglalakad-lakad ako. Maglalakad ako sa hagdan. Para gisingin ko yung sarili ko. Diba? Kasi, discipline yan eh. Ang kalaban mo during the review, discipline talaga. Discipline kung paano mo didisiplinahin yung sarili mo para mag-aral ng mag-aral. Kasi hindi lang naman yan puro talino. Nasa din yan, disiplina. Kung sino yung may pinaka-disiplinadong estudyante, yon, more likely, papasa siya. Kasi, naghirap ka may mga give up ka, umalis ka dun sa comfort zone mo. So, yun, going back, so magsimula ako mag-aral noon, mga bandang 5 a.m., 4 a.m., ganyan. And then, hanggang hapon yun. Siguro hihinto ako na mag-aral, mga alas 6 p.m. Pero guys, hindi yun dire-diretso Kapag ka-feeling ko parang hindi na pumapasok sa utak ko yung mga inaaral ko. Kasi meron naman talagang merong limit yung utak natin para mag-consume ng mga inaaral natin. Tsaka iba-iba yung technique ko ng pag-aaral. Kapag ka naboboard na ako sa pagbabasa, magli-listening naman ako, makikinig ako ng lectures. Kapag ka naboard na ako sa pakikinig ng lecture, magsusulat ako. Tapos nagme-memorize din ako. Mini-memorize ko yung mga codal provisions. So, ayun. Kailangan nagko-codal kayo kasi importante ang mga codal provisions. Pero syempre dapat abreast din kayo sa mga jurisprudence, mga Supreme Court rulings, tsaka mga annotations. Well, more on Supreme Court rulings kasi yung mga lumalabas din naman sa na question sa bar exam ay mga Supreme Court rulings na iniiba lang paminsan yung facts. Iniiba yung mga pangalan, ganyan. Pero mga Supreme Court rulings din yun. And then, mga codal provisions. Ayun. So, mag-i-stop ako mag-aral noon, 6 p.m. And then, ayun. Pagka nag-stop ako mag-aral, gagawin ko na yung gusto ko. Meron ako nilalaro noon dati, parang cooking mania. Yun yung pampalipas board ko.
Na doon kasi doon sa game na yon hindi gumagamit ng utak. So, guys, kung meron kayong gagawin na parang libangan during bar review, make sure na yung libangan nyo or yung pastime nyo, yung hindi na gagamit ng utak. Kasi gagamit ka na ng utak sa sa pagre-review, sa pag-aaral, di ba? So, yung pastime mo, parang dapat i-relax mo yung utak mo. Ako, ang nilalaro ko doon yung Cooking Mania. Tapos, hinihit ko doon na tumaas ng tumaas yung level ko, ma-open ko yung mga doon yung mga iba't ibang restaurant. So, ayun. Na-open ko ata lahat ng restaurant doon Cooking Mania nga ba yun? Cooking Fever. Cooking Fever ata yun. So, ayun. Ano pa ba? Dapat magba-vitamins din kayo, tsaka lagi kayong magtutubig. Inom kayo ng vitamins ha, palakasin ng resistensya. Ayan. At tsaka, kung halimbawa nababurn out na kayo sa pag-aaral, well, maganda naman kayo. Ano ba to? Gawin nyo kung ano yung tingin nyo makakapagparelax sa inyo. Pero wag naman sobra-sobra. Ako, nung time ko, nakakapagparelax sa akin, meron kasi akong pamangkin nun na, baby, bagong panganak. Baby pa lang nun si, Maverick, si Mavi. So, yun, kapag ako burnout ako sa pag-aaral, pag nalulungkot na ako, pupuntahan ko yung pamangkin ko. Tapos, pupuntahan ko lang siya, lalaruin ko 1 to 2 hours, tapos babalik na ako, tapos araw na ulit ako. Yun. Kaya pupunta ako ng, I'm not sure, parang hindi ako masyadong nag-mall noon. Mahilig kasi ako dati, guys, mag-window shopping. Wala kasi akong pera, window shopping pa lang nagagawa ko noon. Pero ngayon, naging abogado na tayo, kahit pa paano, nakakabili-bili na tayo ng mga gusto natin. So, ayun. Tapos, ayun lang naman. I know, parang late na tong, itong bar exam journey ko. Pero siguro sa mga law student, makakatulong to. Iba-iba naman yung pag-aaral natin. Yung it's very personal yung pag-aaral. Kasi merong sabi nga nung mga lecturers ng juries, ang pag-aaral is very personal. You really have to study very well for you to pass the bar examination. Pero hindi mo siya maku-quantify based dun sa kung paano nag-aaral yung isa. Dapat ganon. Although siguro meron kang mapupulot kapag sinare niya sa'yo yun. Tapos, you just have to find kung ano yung, mag-fit sa'yo na strategy ng pag-aaral. Ano pa ba? So, yun lang. Good luck sa lahat ng magte-take ng bar examination. Kaya nyo yan. #aiming for excellence 2025 bar examination. Congratulations nga pala kay Alex Ayala. Yan, nanalo siya sa nanalo si Alex Ayala, no? Pambato natin sa tennis, napakagaling, no? 2025 Guadalajara 125 Open. Siya yung naging champion doon. Wow, congratulations Alex Ayala. We are very proud of you.